Hey people! Welcome back ulit sa ating channel! Ayan. So, for today's video, ating pag-uusapan ng isang halaman na talaga namang itinuturing po na himala o halaman ng himala dahil nga sa dami nitong kayang gawin sa atin. Well, kung ano ang halaman na ito, yan ang pag-uusapan natin sa video ito. Kung mahilig ka sa mga halaman, dapat na nasa iyong bahay ang isang halaman ng aloe vera. Yes, tama po kayo, aloe vera ang tinutukoy nating halaman. Dahil bukod dito ang maraming nagagawa ng halaman na ito ay medyo mura din at madaling palaguin. Bagaman maraming ginagawa ang aloe vera para sa ating panloob na dekorasyon, malaki rin naman ang ginagawa ng halaman na ito para sa iyong kalusugan. Hindi sa walang kadahilanan na ang halaman ay tinawag na halaman ng himala. So yun, ang aloe vera rin po ay kapakipakinabang para sa maraming mga layunin. Ang aloe vera ay isang tunay na halaman ng himala. Halimbawa, ito ay isang air purifying houseplant. So sinasala ng halaman na ito ang mga nakasasamang sangkap mula sa hangin. Ngunit hindi lamang yon. Ngayon ay mahahanap mo ang aloe vera bilang isang sangkap sa iba't ibang mga gamot at cosmetics sa makatuwid. Maglagay ng halaman ng aloe vera sa iyong bahay nang walang pagkakaantala at paminsan-minsan kumuha ng isang tangkay na gagamitin mo para sa mga bagay na babanggitin natin sa video ito. At ito ang 7 pakinabang na pwede nating makuha sa halaman ng aloe vera. Una, gagamutin nito ang ating mga dandruff or balakubak. Kung nagtitiis ka sa mga balakubak, kung ganon, maaari mong ayusin ito gamit ang isang homemade aloe vera hair mask. Gupitin mo lamang isang mahabang tangkay ng aloe vera sa kalahati ng haba at alisin ang gel mula sa halaman na may isang kutsara. Ilagay mo ang gel na ito sa isang mangkok at magdagdag ng 2 kutsarang conditioner, 1 kutsarang langis ng olive at 1 kutsarang langis ng niyog. Paghaluin mo ito hanggang sa maging smooth paste na ito at ipahid ang mask sa iyong anit. I-massage mo ng kaunti and then iwanan mo lang ng sandali at pagkatapos ay hugasan mo lang ang iyong buhok at mababawasan na ang iyong balakubak at maaring mawala ito ng tuluyan. Pwede mo itong gawin ng twice a week or once a week, depende sa time mo. Number 2, nagpapaginhawa ng sunburn. Ang aloe vera ay may moisturizing at cooling effect na kapag inilapat mo ito sa iyong balat. Sa makatuwid, ang gel na mula sa halaman na ito ay gumagana ng perpekto sa sunburn. Hindi nakakagulat, maraming mga sunburn na produkto ang naglalaman ng aloe vera. Ikatlo, panlaban sa mga pimples. Well, sino ang hindi nakakaranas na tubuan ng pimples? Especially kapag nasa stage ka ng pagdalaga or pagbibinata. Well, naglalaman ng aloe vera ng maraming mga mineral at may isang epekto ng antibacterial. Bilang isang resulta, ang gel ng halaman ay tumutulong din upang mapuksa ang mga pimples. Madali mong malilinis ang sarili mong mukha. Maglagay lamang ng 2 kutsarang aloe vera gel sa isang mangkok at magdagdag ka ng 2 kutsarang almond milk at 2 kutsarang lemon juice. Kung walang almond milk, well, kahit anong fresh milk, pwede rin. Tapos, kung wala kayong lemon, pwedeng calamansi juice. Haluin at ihanda na ang iyong panghugas ng mukha. Dahan-dahang imasahe ang mixture sa iyong balat at pagkatapos ng ilang minuto ay banlawan ito ng maligamgam na tubig. Pang-4, gamitin ito upang gamutin ang mga sugat. Ang aloe vera ay maaring magpagaling ng mga sugat ng mas mabilis at mabawasan ng mga galos. Ayon sa pagsasaliksik, ang katas ng halaman ng aloe vera ay sinasabing napapabilis ang paggaling ng maliliit na sugat. Maaari mong nilagay ang gel ng halaman ng aloe vera sa isang blender upang lumikha ng isang mas thinner na likido. Number 5, makeup remover. Kung mayroon kang sensitibong balat, napakahirap na makahanap ng isang makeup remover doesn't sting. Huwag nang tumingin sa malayo para sa isang makeup remover lamang. Maglagay ng ilang gel ng halaman sa isang cotton pad at dahan-dahan mong himasahe ito sa iyong balat. Madali mo nang matatanggal ang iyong makeup. Number 6,
Habang pinapangalagaan mo ang iyong balat, maaari mo ring gamitin ang aloe vera upang makagawa ng isang scrub sa muka. Paghaluin ang ilang gel na may kaunting baking soda at okay na, meron ka ng facial scrub. And number 7, pwedeng mouthwash. Ang isang pag-aaral noong 2014 na inilathan ng Ethiopian Journal of Health Science ay nagpapakita na maaari mong gamitin ang aloe vera bilang isang mouthwash. Naglalaman ng halaman ng isang mahusay na dosis ng vitamin C na pumipigil sa paggawa ng plaque. Ang aloe vera ay maaari ring magbigay ng kaluwagan kung magdurusa ka mula sa mga namamagang gilagid. So, iilan lamang po ang mga yan sa benepisyong makukuha natin sa aloe vera. At sa first day, ang aloe vera ay isang lucky plant din na pwede nating ilagay sa labas o loob ng ating bahay. So, ano pa ang hinihintay natin? Magtanim na tayo ng aloe vera at hindi ka magsisisi. Dahil ito ay mura lamang at minsan pwede mo na rin ding hingin to sa ating kapitbahay. Madaling palaguin, hindi mo kailangan diligan palagi. Okay guys, naway na ibigan nyo ang ating video for today at kung nagustuhan nyo, don't forget to share, like, and comment at mag-subscribe na rin po kayo at click na rin ang ating notification bell sa gilid para naman po updated din kayo sa ating mga bagong video. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging